Magandang araw, magandang gabi. Kung nasan panig man kayo ng mundo. So, situational reading na naman po tayo. Okay po. So, meron tayong tatlong pile ng deck ng card dito, no? Mag-start na po tayo. Ayan, na-cleanse na po at na-shuffle na natin ang ating mga baraha. So, bago po tayo mag-start, magdasal po muna tayo. Spirit guide, give me all the answer to their questions as of the moment. Spirit guide, give me the knowledge. Amen. Okay po. Ayan natin kung anong situation ang lalabas ngayon. Yung mga nakaraan, medyo magaganda yung ating mga nare-read. Ayan. So, tatlo agad. Lumabas na naman ang ating Two of Swords. Ayan. The Justice din to. And then, meron tayong Four of Pentacles. At meron tayong Knight of Swords. Okay. Knight of Swords. Nagmamadali ah. Kuha pa po tayo. Baka meron tayong masagap dyan. Okay po. Ayun. Meron tayong Queen of Wands. Ayan. So, meron na tayo apat. Sabihin muna natin ang pile deck ang ating tarot card. And then dito naman, titingin tayo ng clarity. Spirit guide, give me more clarity. Ang dami niya. Okay, meron po tayong 8 of Pentacles. Okay, yun lang muna ating kukunin ha, kung ano man yung nasa ibaba. 8 of Pentacles. Talagang ang bilis ng flip ngayon po okay po. Ito naman, ang ating Two of Swords, tungkol to sa ating pangkabuhayan. So, kung meron po tayong iniisip ngayon na kung gusto niyo magpalit ng trabaho, kung gusto niyo mag-apply ng trabaho sa ngayon, ay pwede po kayo makapag-apply. And kung hindi naman, kung wala kayong balak maghanap ng ibang trabaho, ang sabi po rito, kung ano man yung inyong tinrabaho nitong mga nakakaraang araw, o sa bagay sabihin natin mga nag-overtime kayo dyan or meron kayong binubuong project, eto na po, magpe-paid off na po or makikita nyo na yung pinaka kinalabasan o yung fruit ng inyong labor ha. So ayan na po, lalabas na yung inyong pinaghirapan. So kung meron kayong inaasahan ng mga incentive, ganyan, so makukuha nyo na siya within, ito na po, anong paparating na. Ayan, yung mga incentive na inaabangan ninyo, baka may mga mai-increase na sa trabaho, ganyan po, no? So, meron na. Okay po. So, ang una natin card ay para sa ating financial. Ano kaya itong pangalawa? Spirit guide. Ano po itong pangalawa? Ito pong ating Four of Pentacles. Ano po ang ating Four of Pentacles? Ayan, nag-flip, dalawa. Okay. King of Wands. Let's see. Five of Swords. Okay po. King of Wands and Five of Swords. Ayan. So, dito naman sa ating pangalawang deck, kung meron kayong, meron tayong nakaaligitan or meron man tayong masasabi natin nakatunggali or kahit hindi nakatunggali, ibig sabihin ay yung ano bang tawag dito, parang sa isang trabaho nagkaroon kayo ng yung binabasa yung trabaho nyo sa performance. Yan ang tawag yun, meron kayong hindi kaaway ha, hindi ko mahagilap yung term. Yan, kung meron kayo yan na na nakasabay sa trabaho nag-isip yung management kung sino yung mapopromote. Kayo yung napili. So, kayo yung nagwagi. Ayan, si King of Wands. Siguro dahil sa pagiging optimistic ninyo, energetic, kasi meron na tayong Four of Pentacles and meron pa tayong King of Wands dito. Ayan, kumbaga, kayo yung napili. Kayo yung natalo nyo sila. Kung meron mang opportunity na dumating at nagkaroon ng pagpipili kung sino yung ipopromote, kayo yung napili ha, sa mga ganyang sitwasyon.
And then, tingnan man natin, bakit po si Knight of Swords? Spirit Guide. Nag-reverse. Wheel of Fortune. Okay. Oh, hindi pala. Hindi po Wheel of Fortune. The Empress. Sensya na, malabo na po yung mata natin, ha? Okay. Nag-reverse po. Ayan natin. The Empress. Ano pa po? Giving more information. Giving more information. Bakit lumabas po yun? Okay. So, dito naman, kasi, itong Knight of Swords po is, is a person. So, pwedeng pwedeng masasabi natin ex, or person nyo siya dati. Okay. And, nagkaroon kayo ng disharmony or problema sa inyong pagsasama. And dito sa ating Seven of Wands, ayan, merong kasi parang nagkahiwalay kayo, no? Nagkahiwalay kayo ng taong ito dahil sa paniniwala ninyo, no? Siguro sa kung paano kayo magtrabaho, yung mga paniniwala ninyo sa buhay, kung paano ninyo i-guide yung buhay ninyo, no? So, parang nagkaroon kayo ng pagtatalo kung paano ninyo patatakbuhin. Yun yung tamang term po, kung paano ninyo patatakbuhin yung buhay ninyong magkasama kayo, no? So, parang dito, no, nagkaroon kayo ng paghihiwalay. Ayan. And ngayon, pabalik ito pabalik po ito sa inyo. Ayan. Pabalik siya sa inyo, nagmamadali pa. Ayan naman natin si Queen of Wands. So, maaaring ito yung past person ninyo. Nagkaroon kayo ng pagtatalo. Ayan. Kaya nagkaroon kayo ng paghiwalay. Maaaring nagkaroon kayo ng problemang financial. Hindi naman third party. Financial po. At lumabas ang ating si The Devil. Ayan. Talagang nagkaroon ng paghihiwalay sa inyong dalawa. Ito yung energy mo, Queen of Wands. Kumbaga, ano ito yung nasasagap po dito, no? Parang yung energy dito is, walang gustong magpatalo sa bawat isa. Kaya kayo nagkahiwalay. Kumbaga, kung ano yung pride ng isa, ganon din yung pride ng isa po, no? Kumbaga, yung isa sinasabi niya na tama ako. Tapos kayo din, ikaw sa sarili mo, no? Sinasabi mo na hindi, mas tama yung sinasabi ko. Parang ganun po yung nangyari. Kaya nagkaroon ng paghihiwalay. Ano pa po? Spirit guide. Spirit guide. Ano pa po? Give me more some clarity on this situation, please. So, ito ay, hindi ko alam kung nangyari na po ito, mangyayari. Timeless reading po tayo, ha? Pwede pong mangyayari ito, pwedeng nangyari na. Okay po. Lumabas. Lumabas na naman po ang ating 12 Wands. Pareha sila, no? Ayan. So, maaari na ito ay mangyayari pa lamang or nangyari na kayo ay namili, no? Na kayo ay namili. Kayo ay nagkaroon ng pagpapasya kung ito bang ating makakasama ngayon, siya na bang makakasama ninyo habang buhay, no? Parang ganun. Kumbaga, parang may pag-iisip dito, Kasi nga, yung pagtatalo sa mga paniniwala, nagkakaroon kayo ng paniniwala. Ito po siya, si King of Cups. Isa siyang, although mabait naman siya, yun nga lang, kasi meron din siyang sariling pinaniniwalaan, mga belief niya sa buhay, no? Pwedeng mangyayari pa lamang ito sa inyo na kung saan, kung hindi niyo mapagsusumikapang pagbigyan yung kaisipan ng bawat isa. Ibig sabihin po, kung hindi mo matatanggap kung ano man yung sinasabi niya sa'yo na gusto niyang paniwalaan mo, parang magkakaroon kayo ng
paghihiwalayan dito. Ano po. So, kung siya din naman, hindi niya matatanggap yung, kumbaga walang magpapakumbaba. Parang ganun. Doon mag-uumpisa yung magkakaroon yun ng paghihiwalayan po. Ito kasi lumabas po si Seven of Wands. Standing on each other's belief. Kumbaga walang gusto magpatalo sa inyong dalawa. Siguro parehas maganda ang hanap buhay ninyo, and ang bawat isa po sa inyo ay merong magandang pinagkakakitaan. So ayun, hindi nyo, kumbaga walang nagko-conceive, walang nagbibigay. Bawat isa po merong kanya-kanyang gustong mangyari, no? Bawat isa sa inyo, ayan, no? Judgment and self-evaluation. Judgment, yan. So, meron tayong pagpapasyahan dito. Ayan, na kung hindi ninyo talaga makukontain or hindi ninyo maaagapan ang pangyayari nito, merong maghihiwalay at merong isa sa inyo aalis. Okay po. So, meron talaga kayong pag-iisipan. Kung nandiyan man ko po ay sa sitwasyon ngayon na sabi niya yung parehas kayo na nagmamatigas, parehas kayo na ang isip ninyo kayo ay tama, ganun. Baka isipin niyo pong mabuti, kaya lumabas si judgment to. Matuto tayo magbigay at matutong makinig tayo dun sa mga kapartner natin po. Tignan pa nga po natin kung ano pang susunod na nalabasan. Kasi maganda po ang financial ninyo. Ito lumabas. Kumbaga maganda yung financial ninyo, parehas kayong kumikita ng maayos, wala naman nagiging problema. The High Priestess. Ayan. Kung malalampasan po ninyo ang pagsubok na ito na dumating sa inyo, magkakaroon naman kayo ng emotional stability. Kumbaga, magkakaroon ng give and take sa relasyon na to. Kung ano yung gusto ng isa, tatanggapin na ng isa. Hindi na magkakaroon ng pataasan, ng kumbaga ere, ganun ng pride. And masusunod po kung ano man yung gusto rin ng isa. Kumbaga bigayan lang. So, tingnan nga natin ang energy ng person mo. Ito po, na-shuffle na rin natin ito. So, check natin kung anong message niya sa inyo ng person niyo. Ayan, So, gusto ko po niya, mahal ka pa rin niya, I want you, ikaw pa rin ang gusto niya. At kung magkakalayo mo kayo or nagkalayo na kayo ngayon, ikaw pa rin yung nararamdaman niya, no? Kasi merong nagkalayo na rito, maaari kasing mangyayari nangyayari sa ngayon, ha? So, kung ang problema lang naman natin tungkol sa kung sino o kung ano yung tama, mahirap din kasi yung mga ganong sitwasyon no? Lalo na kung parehas kayo na kumikita at parehas kayong may pera, syempre ang bawat isa, ang pakiramdam nila ay sila yung tama. So dapat kung ganun po ang ating relasyon, dapat matutong magbigay ang bawat isa. Okay po, kaya tayo may judgment, no? Isaalang-alang din ninyo na nagmamahalan po kayo. Hindi lang po lahat ay puro sa material na bagay. Kaya pag mag-iisip po tayo na kung maghihiwalay na kayo or iiwanan niyo yung isa't isa, isipin niyo rin po yung unang-una bakit kayo nagsama. Kasi minahal niyo po yung isa't isa. Yun lang po, ha. So pakiisipin niyo po yung mabuti, and ngayon pa mag-isip kayo ng any questions, ha. Answerable ba yes or no? Tanungin nga natin kung anong magiging kasagutan. Oh, yes. And ito po ay The Magician. So, ang ibig sabihin po nito, kayo talaga yung decide kung ano man yung tatahakin yung landas sa ngayon, ha? Or tinatahak niyo ng landas. Maaari pa po itong maisave. Nasa sa inyo na lang po yan. Okay po. Sa mga gusto pong magpa-free tarot reading, mag-iwan lang po kayo ng message sa inbox, and ako po ang kukontak sa inyo. Marami pong salamat. Bye-bye po.